Yan po, bumuti-buti yung panahon natin ngayong araw. Pero baka mamayang gabi, ulan na naman. Ganun po yung sitwasyon sa ating manukan, sa ating area. Lugar po natin. Ngayon, papakain-kain tayo ng feeds, pure feeds muna tayo. Para yung manok po natin ay makakain din po ng masarap. May isa pala tayong namatay dito na tandang. Yung dati po nating hawakan. Pinagtulungan ng ating pabo kaya namatay. At yun nga, kahit mag-apat na buwan, pero yung ating mga haligi po dito, kinain na po ng mga anay. Kinaanay. Ayan o. Grabe. Baka lagyanin po natin ito ng harang. Dito sa kabilang bakod, lagay tayo ng tawag nito, malunggay, at saka sa harapan para bali yun yung mag-hold po para hindi po matumba yung ating palibot po na yero. Hindi po kasi masyadong katibayan yung mga kahoy na nilagay po natin. Mas maganda talaga yung kawayan gaya po ng sa kabila. Maganda din naman po talaga mag pure feeds po para yung pangingitlog po ng ating mga alagang manok tuloy-tuloy. Ayan o. Nadinig nyo po yung paghalak ng ating isang rooster. Palatandaan na po yan na may epekto talaga yung panahon, ulan-init sa ating mga alaga. Hindi pa po natin ito nababaksin kasi hindi pa tayo nakabalik ng Gensan. Baka mamaya o bukas maka-Gensan tayo. Pag uwi po natin, bibili po tayo ng Lasuta Plus IV para pagnipensa sa ating mga alagang manok nang hindi po sila basta-basta magkakasipon. Isa kasi sa sakit ng manok, aratay dito sa ating probinsya. Yan yung mga pumapatay sa mga native, sipon, hindi na bumababa sa kanilang patulugan, naulog na lang. Yun, talagang nakakapanghinayang at sayang yung manok, yung pag-aalaga po natin. Yung konsumo po pala natin sa ating mga alaga po dito kada araw ay nasa 2 kilos sa aga at saka sa hapon. Total po nasa 4 kilos. So, yan po yung ating pinapakain, nagagastos po dito. At depende po yan sa patuka na pinapakain nyo po kung magkano yung per kilo, o di kaya kung pagiling po kayo ng mais, nasa 20 pesos. So yan po yung times nyo po sa 4. So 80 per day yung gastos po natin dito. Sa vitamins naman po, hindi na po tayo nagbibigay. Antibacterial, hindi na po tayo nagbibigay. Matitibay naman po yung ating mga alaga kasi nakakakain po ng damo. At malinis na naman po yung tubig po natin, maganda yung pabahay, kaya hindi po basta-basta nagkakasakit. At kung nagre-release po tayo ng mga manok, huwag po magpakawala ng manok kung mahihina pa po, hindi pa po kaya yung lamig sa labas, sa range, kundi kaya hindi pa po kaya niyang magkipagsabayan sa pagkain po ng mga malalaki gaya po nito, mga breeders po natin. Baka isa dyan sa pabo po natin yung ating tunin, magkapatid kasi yan sa mga babae, kaya ayaw po natin ma-inbreeding po. Ganon din po yung sa ating mga manok po dito. Iba-iba po na mga tandang yung ating pinagkukunan para hindi po ma-inbreeding at hindi po magiging mahina yung mga anak, yung mga sisiw, at saka hindi po sakitin at hindi po mga bansot. Kumbaga malalaki talaga yung mapuproduce sa ating mga inahin, yung ating mga sisiw na papapalaki natin. Ang konsumo po ng ating mga alagang manok, depende po yan sa dami, at saka habang tumatagal yung ating mga sisiw lumalakas na pong kumain, ay tumataas din po yung ating gastos. So sa ngayon nasa 80 pesos muna yung ating budget kada araw. Depende din po sa pagkain na ibibigay po natin.
Pwede ka magtipid, pwede ka rin pong hindi. Pwedeng i-feeds, pwedeng ihalo ang feeds sa tahok. Pwede rin pong hindi. So, depende sa inyong budget po kung magkano ang magagastos. Depende sa tipid at saka diskarte po. Yan, katambayan, no, natapos na. Malapit na matapos yung pabahay ng ating babuyan. Nagdagdag tayo ng 100 po na hollow blocks. So, lahat-lahat ng nabili po natin na hollow blocks nasa 150 times 10. So, 1.5. Yung buhangin naman, isang load yan, nasa 3.5. Kumuha na tayo dito. Naglagay lang tayo. Yung kahoy naman po natin, libre lang kasi yan. Kasi dito lang yan kinuha, pinutol. Yung mga hindi na po bumubunga. Kaya pinutol na lang. At saka, yung pagpapagawa ng pabahay natin sa baboy, yung gastos po natin sa alibor po, nasa 2.4. 3 araw. At saka yung semento nasa 8, nasa 1.7 po yung bili po natin. At may PVC din po tayo para sa septic tank, nasa 2, so nasa almost 400 yung mga materials at saka yung mga pako. Yan, napaka simpleng pabahay lang po ng ating ginawa. Yung mga natitira naman po na hollow block, ano pa po yan? Ano yan? Kumbaga sabihin na lang po natin na reserve. Baka mag-extend po tayo dito. Ilagyan yung pabahay. So, ganun po ang mga nagastos po natin sa pagpapagawa ng pabahay ng ating baboy. Maganda naman po. Tingnan nyo naman po. Nakatipid din po kasi tayo kasi yung ating kahoy, ano na po yan, kumbaga sarili po natin. Simple lang yung paggagawa nila titing. Pero tingnan nyo na po, napakaganda. Flooring pa po ito. May konting bakal. Ano yan, mga tira-tira. Kung bibili ka naman po niya, nasa 100 plus na po yan siguro yan. Yan flooring pa po yan. Yung kahoy ay yung semento po. Ang gagawin po dyan sa semento ay yan, finishing po dito. Ganoon po ang pag-start ng pagbababoy. Pwede ka mag-upisa sa biik, pwede rin kang mag-upisa sa mga malalaki. Kaya po natin ginawa na may isa sa 2 na binili po natin ay buntis na po. Yung manuka natin nandiyan, nasa likuran lang. Pwede tayong dumaan dyan. At yung tagabantay po natin, yung tao din po natin si Titing at si Arjon. Yung yero naman po na 12 ang taas, nasa 5 po yung nasa 5 yung nabili po natin. At yung 6 yung taas o size, nasa 5. So yung sa yero, nasa almost 2.5 po yung bili po natin dyan. Lahat po na nagastos po natin kasama yung pagpapatayo, materialis at saka kahit yung pako, yero, nasa 12,000 po. Kasama na din po yung labor. Kung i-total mo kasama yung baboy plus 25,000, more or less nasa 37,000 na po yung nagastos po natin. Hindi pa po kasama yung pagpapakain. Yan po yung ating mababahagi ngayong araw. Almost 90% na din po na tapos yung ating kulungan ng baboy. Kulang na lang yung flooring at saka yung portahan. At maraming salamat po sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo na po napalaan ngayon, sana po ikisitin nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay mo po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Alvin Lobigan, Ronald Pilayo from Zamboanga, Sibugay, Ronel Absalon watching from Boracay. At sa mga hindi ko na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.